Hello guys, I'm Carlene. Alam kong hindi mo ako kilala, pero kung gusto mo ako makilala, watch this video. Tuwing umaga, inuumpisahan ko talaga yan sa isang personal devotion. At pagkatapos ko naman mag-devotion, ay mag-uumpisa na ako maghugas ng mga plato, ng mga baso, at kutsara. At pagkatapos naman yan, ay maglilinis naman ako ng lamesa, ng lababo, ganyan. And after ko maghugas ng plato, ay nagsaing na rin ako dahil tanghali na rin. Sabi nga ni Mama ay 3 cup lang ang isaing ko dahil pag hindi nauubos yung kanin ay napapanis lamang at nasasayang. Noong mga oras nga ito ay iniisip ko na ko ng uulamin namin sa pananghalian. Dahil nga ilang araw ng karne yung ulam namin ay nakikrave naman ako sa gulay o isda. Kaya sabi ko kay Mama ay tumingin siya if may gulay na mabibili pa. Pero sabi niya nga tanghali na kaya ubusan na ang tinda ng gulay doon. Naaalala ko nga noong ako ay bata pa. Noong mga babago-bago pa lang ako natututo magsaing. Gusto ko lagi yung kanin namin ay bagong saing. Kaya kahit may kanin pa, ang ginagawa ko ay nagsasaing ako ng panibago at doon pinapagalitan ako ni Mama dahil nga sayang daw. At after ko nga maglinis ay naligo ako dahil nga may tutor ako sa pahapon. Chinat ko si Shane yung pinsan ko nung mga tanghali pa lamang kung sasama siya sa akin sa BGC. Dahil sabi ko sa kanya gusto ko maka 10 kilometers. Aba si bakla Gina G. Sabi ko if G siya, go kami ng 4:30. Kinakausap ko nga siya ng masinsinan dito. Sabi ko sa kanya, pag nakalabas kami ng barangay namin ay wala nang balikan. Ayoko na! Nangyayam na ako ako! Takbo! Ginagawa ka taba para hingalin? Ha? Para kung ano? Para kung aso kayo nalahingan! Yan! Nakakaloka naman yung pinsan ko, hindi pa kami nakakalabas ng barangay namin ay gusto na niyang bumalik. Sabi niya doon lang daw kami sa Alpina magtatakbo. Talaga namang nakakaloka yung pinsan ko. Sabi niya sa akin habang nagtatatakbo kami sa may kalsada, ay kumain daw siya bago umalis para hindi magutom at dinamihan niya raw yung inom ng tubig. Mag-hi ka sa vlog ko. Hello! Noong mga oras nga ito ay gandang-ganda ako sa sunset. Nasa may Caloocan na kami, malapit na kami sa BGC. Sunset. Tayo. Noong mga oras nga ito ay nandito na kami sa may BGC. Gandang-ganda ako sa sunset kaya naman napatigil ako doon para magpicture at video. Noong mga oras nga ito ay marami na ring tumatakbo dito at naglalakad. At ito yung kasama ko. Umupo muna siya at magpapahinga dahil masakit na raw yung tiyan niya. Hinayaan ko muna siyang magpahinga doon dahil nga napakaganda ng sunset na to. Gusto ko munang tumulala at magmuni-muni. Charing! Sabi ko sa pinsan ko ay bibigyan ko siya ng 5 minutes para makapagpahinga, para makatakbo na rin kami. At ito yung paligid namin dito sa may BGC. Sabi ko nga sa kanya ay picturean niya ako para naman may pang story ako. Sabi ko picture hindi video, pero makulit talaga siya. At nung mga panahon nga to ay nag-start na kami maglakad-lakad at mamaya tatakbo na rin. Awang-awa nga ako ng mga panahon yan sa kanya dahil kakarating lang namin ay naghahanap na siya ng mabibilhan ng tubig. Water break muna daw, kaya ito kami naghahanap ng mabibilhan ng kanyang tubig. At ito siya, uhaw na uhaw. Tawang-tawa ako sa kanya ng mga panahong yan dahil hindi niya na mapigilan yung sarili niya para uminom. At ang sabi niya, gusto muna daw niyang magpahinga. At ito kami guys, nandito kami sa BGC, sa Balayan Government Center. At ito siya, lakad lang siya ng lakad at hahanap muna daw siya ng mauupuan. Sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng magpahinga dahil aabutin tayo dito ng gabi. Dahil yung plano talaga ay mag-8 kilometers lang kami dito sa may BGC. Dahil yung 2 kilometers na natitira ay yun yung tatakbuhin namin pa uwi. Though hanggang sa may paradahan laang naman ng San Piro. Alam niyo ba guys, nung mga panahong to ay ako lamang yung tumatakbo dito at siya ay wala na. Akala ko nasa likuran ko pa lang siya dahil sabi niya ay susunod siya. Hinahanap ko siya kaya pala hindi ko siya makita. Ay ito lumiban agad siya sa kabila at umupo. Napakaloka talaga ng batang. Hindi ko siya masisisi dahil ito yung unang takbo niya ngayong taon. At
10 kilometers agad yung goal. Kaya naman, hinayaan ko lamang siya magpahinga. Awang-awa nga ako sa kanya dahil masakit na raw yung kanyang legs. Sabi ko sa kanya ay sasaktuhin ko lang na 8 kilometers at pagkatapos naman ay uuwi na kami. Sabi ko sa kanya sa may highway kami dadaan pagkatapos kong maka 8 kilometers. At nung mga panahong to ay tuwang-tuwa na ako dahil natatanaw ko na yung McDonald's. Ibig sabihin malapit na kami sa may Walter Mart. Kakaunti na nga lang yung tatakbuhin namin at makakarating na rin kami sa paradahan ng San Pedro. At ito siya may sinasabi. Okay, handa nyo na yung hita nyo. Kasi ako hindi ko na maramdaman kahit yung paa ko. My God. Para ako mamamatay na. Sabi ko sa kanya ay kailangan muna naming tumigil sa may 7-Eleven dahil may kailangan akong bilhin. Hindi ko napansin, judgment pala yung case ko. At after ko nga makabili ng iinumin ko ay nagpunta na kami sa paradahan ng aming barangay. Ayun lang, salamat sa panonood!